Hello, kumusta mga kapatid sa Panginoon? Kumusta ang buhay sa bagong panahon, bagong taon? Narito pa rin tayo sa ating bagong taon, 2022. Parang napakabilis. Hindi lang parang, ngunit tunay na mabilis ang takbo, hindi lakad, takbo ng panahon. Kung basahin mo ang Biblia, ang panahon ay inihalintulad sa maraming bagay na nagsasabing mabilis. Mabilis na panahon. At narito ngayon, mula na mamaya. Parang sabi ni David na mga damo na ngayon ay berde, mayabong, mamaya nalalanta. Parang bulaklak sa paligid na makita nating yumayabong, masaya at masarap na tingnan, maganda sa paningin. Ngunit mamaya ay nawawala na. Noon bata tayo, ngayon matanda na. At nangangailangan ng talino, nangangailangan ng isang puso ng karunungan na tayo'y mabuhay ayon sa karunungan ng Diyos. Kaya magandang bagong taon muli sa 2022. Narito pa rin tayo sa unang linggo ng pagsalubong nitong 2022. Naway ang panawagan natin ng isang mensahe ng bagong taon, 7 bagay na ating dinala sa inyo. Para din sa akin, para sa aking mga anak, para sa aking pamilya. Tinawagan tayo ng Diyos upang dalhin natin ang ating mga sarili sa bagong taon ng isang mas mabungang taon. Ngunit ngayon, ang Panginoon ay nangungusap sa atin ng isang pagpapatuloy, pagtitiyaga. Ang ating mensahe ay patungkol sa tawag ng Diyos ng matiyagang pagpapatuloy o pagpapatuloy na matiyaga. Tayo muna yung manalangin, mga kapatid, upang dalhin sa atin ng Diyos sa ating puso ang mensaheng ito at dalhin tayo sa tunay na pag-unawa. Ang kapangyarihang Diyos, aming Ama, aming pinupuri ang iyong dakilang pangalan sapagkat ikaw ay buhay, sapagkat kami ay buhay din. Purihin ka sa pagdala niyo sa amin sa panahon ng 2022 sa bagong taon, na hanggang ngayon kami ay may buhay, hanggang ngayon kami ay may pagkakataon na magpatuloy sa pagkilala sa inyo, magpapatuloy sa pananampalataya, magpapatuloy na matiyaga sa aming buhay Kristiyano. Dalangin namin na sa pagkakataong ito muli, inyo kaming turuan sa mga bagay ng inyong kalooban tungkol sa pagpapatuloy na matiyaga sa aming pananampalataya. Samahan niyo kami, Ama, palakasin niyo ang aming diwa, ang aming isip, ang aming damdamin, ang aming pagkatao, na maging mabunga ang mensaheng ito at mabunga sa buong taon, sapagkat ikaw ay buhay at ang inyong biyaya ng inyong salita ay tunay ngang biyaya para sa amin sa araw na ito, sa linggong ito, sa taong ito ng 2022. Pangusap ka sa amin ngayon at turuan niyo kaming makinig ng maayos, makaunawa ng tunay. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. The call to perseverance in the faith. Yan ang ating mensahe. Ang panawagan sa pagpapatuloy
sa matiyagang pananampalataya. Meron tayong pananampalataya at ito'y biyaya ng Diyos. At ang pananampalatayang ito kung tunay namumunga at lumalago at matiyagang magpapatuloy hanggang wakas. Yan ang katangian ng tunay na pananampalataya. Lumalago, tumitibay, at magpapatuloy na matiyaga hanggang wakas. Sa ating tinatawag na Doctrine of Grace, itong tinatawag na tulip, tinatawag ito na doktrina, katuruan ng biyaya. Meron tayong 5 bagay, no? Tulip, total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, at ang P ay tinasabing perseverance of the saints, ang pagpapatuloy na matyaga ng mga banal. Tayo na sinasabing kumikilala sa ating mga sarili na mga tao na pinili ng Diyos sa simula hanggang sa katapusan ay magtatyagang magpapatuloy, matyagang magpapatuloy. Sinabi ng isang theologian na si John MacArthur na ang tunay na isinilang na muli ay magpapatuloy hanggang wakas. At yun namang magpapatuloy hanggang wakas ay siyang ang tunay na isinilang ng Diyos. Kung ikaw ay totoong Kristiyano, isinilang na muli, born again, magpapatuloy ka hanggang wakas. At kung ikaw ay magpapatuloy hanggang wakas, tunay nga na ikaw ay isinilang ng Diyos, binago ng Diyos, Kristiyano. Yan ang ating pakay, ang ating aral ngayon. Tawag sa bagong taon ng 2022. Pakinggan natin ang tawag ng Diyos muli sa pagpapatuloy na matyaga hanggang wakas. Dito tayo sa libro ng Hebreo, Kapitulo 10. Pagbabulay-bulayan natin ang salita ng Diyos ayon sa Hebreo, Kapitulo 10. Dito tayo sa 22 hanggang 25 at tatalon tayo doon sa 35 hanggang 39. Again, Hebrews chapter 10, 22 to 25, and let's jump to verse 35 to 39. Basahin natin sa Tagalog, sa King James Version. Ay hayaang magsilapit tayo ng may tapat na puso sa lubos na katiyakan ng pananampalataya. Yamang ang ating mga puso ay nangawisikang malinis mula sa isang masamang budhi. At ang ating mga katawan ay nangahugasan ng dalisay na tubig. Hayaang panghawakan nating mainam ang paghahayag ng ating pananampalataya nang walang pag-aalinlangan, sapagkat siya na nangako ay tapat. At hayaang isaalang-alang natin ang isa't isa upang maudyukan tungo sa pag-ibig at sa mga mabubuting gawa. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipong magkakasama na tulad ng naging pag-uugali ng ilan, kundi magtatagubilinan tayo sa isa't isa, at lalong-lalo na yamang nakikita na ninyo na papalapit na ang araw. Sapagkat kung sinasadya pa nating magkakasala, doon tayo sa 35 pala, kaya nga huwag ninyong itakwil ang inyong pananalig na ito mayroong malaking kabayaran ng gantimpala, sapagkat kailangan ninyo ang pagtitiis upang pagkatapos ninyong maisagawa ang kalooban ng Diyos ay magsisitanggap kayo ng pangako. 37. Sapagkat kaunting panahon pa at siya na ay pumaparito na darating na at hindi niya siya magtatagal. Ngayon ang matuwid ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Subalit kung ang sino mang tao ay umurong, ay hindi malulugod ang aking kaluluwa sa kanya. Subalit hindi tayo kabilang sa kanila na mga nagsisiurong patungo sa kapahamakan, kundi kabilang tayo sa kanila ng mga nagsisiyampalataya tungo sa ikaliligtas
ng kaluluwa. Ito ang salita ng Diyos mula sa Hebreo. Tawag, panawagan tungo sa pagpapatuloy na matyaga sa pananampalataya. Ito ang ating tinatawag na lot. Narito tayo, magpapatuloy na matyaga. Kung tunay na ang pananampalataya na tinanggap mo, na biyaya ng Diyos, may biyaya rin na magpapatuloy tayong matyaga sa pananampalataya. Ito ay biyaya sapagkat hindi natin kusang magagawa ng tunay kung hindi ito sa biyaya ng Diyos. Kaya tingnan natin ang mga biyaya ng Diyos mula sa kanyang mga salita na tumatawag sa atin na magpapatuloy na matyaga. Mayroon tayong 7 tawag ayon sa libro ng Hebreo at ating pag-aralan ang mga ito. Ang salita niya para sa atin, para sa Taif, ay magpapatuloy na matyaga ayon sa kaniyang mga salita. Ito ang kaniyang tawag. Makinig tayo sapagkat ito ang kaniyang tagubilin sa inyo na kung ating sundin, tunay nga na magpapatuloy. Ito ang mensahe sa akin ng Diyos para sa inyo. Ako'y nananalangin ng salita na kayo'y magtitiyaga, kayo magpapatuloy. At ito nga ang mensahe na biglang dinala ng Diyos sa aking damdamin at inaral ko upang dalhin sa inyo. Ano ang 7 punto na tawag ng Diyos, pananawagan ng Diyos para sa atin upang magpapatuloy na matyaga sa ating pananampalataya sa Kanya. First, ito tayo sa 22. Let us continue to draw near to God. Kailangang magpapatuloy tayong lumapit at maging malapit sa Diyos. Pagpapatuloy na lumapit ayon sa 22 ay hayaang magsilapit tayo ng may tapat na puso sa lubos na katiyakan ng pananampalataya. Magsilapit. Kailangan tayong lumapit palagi sa Diyos. Ang Diyos na unang lumapit sa atin sapagkat wala na tayo, sapagkat patay na tayo sa kasalanan. Ang ating kaligtasan ay nag-uugat lamang sa Diyos na lumapit sa atin ayon sa kanyang biyaya. At tayo nalapit sa kanya dahil lumapit siya sa atin. At ang kanyang panukala, araw-araw na tayo lalapit sa kanya. Palaging na mamumuhay tayong kalugod-lugod sa kanya ayon sa Kolosas 1:9. Kailangan tayong patuloy na lumapit at patuloy na malapit sa kanya. Yan ang sabi ng Hebreo 10:22 na may tapat na puso. Matapat na puso. Ibig sabihin mula sa ating puso at hindi sa anumang bagay, katapatan ng puso ang magdala sa atin sa Kanya. Tunay na hangad, tunay na damdamin, tunay na pagnanasa, matapat na puso. Ibig sabihin kung ang sinabi ni Jesus, kung saan man ang iyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Kung tunay ngang kayamanan sa atin ng Diyos at ang Kanyang salita at ang pagiging matyaga para sa Kanya, tunay ngang naroon din ang ating puso. Ang puso natin ay nagdadala sa atin sa anumang bagay na tama at tunay. Kung masama ang ating puso, dalhin din tayo sa kasamaan. Kung mabuti ang ating puso, dalhin tayo sa kabutihan. Kaya ang lapit sa Diyos araw-araw ayon sa matapat na puso. Matapat tayo araw-araw. Ibig sabihin, sa bawat umaga ng ating pagising, lalapit na tayo sa Kanya sa pagpupuri at pagpapasalamat. Lalapit tayo sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang salita. Lalapit tayo araw-araw sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, pagsamba sa tanghali, sa gabi bago tayo matulog. Saan man tayo naglalakad, naroon ang ating puso malapit sa Kanya. Lumalakad tayo, Hindi lang tayo malapit, lumalakad pa tayo kasama sa Kanya. Sabi ng Biblia, lumalakad ang Kristiyano ayon
sa galaw, sa kapangyarihan, ayon sa gabay ng kanyang espiritu. Kaya na, hindi tayo maaaring lalayo. Kailangang malapit lagi. Kailangang mayroong pakikisama, mayroong lakad, no, sa espiritu ang isang Kristiyano. Una, tinawag tayong magpapatuloy na matyaga sa pamamagitan ng malapitang relasyon. Tuloy tayong lumalapit. Sabi pa ng tagasulat ng Hebreo, matapos ang matapat na puso, sabi niya, may lubos na katiyakan ng pananampalataya. Katiyakan ng pananampalataya ang paglapit sa Kanya. Sinabi ng Hebreo 11:6, kung walang pananampalataya, hindi natin maaring bigyang lugod, bigyang kasiyahan ang Diyos. Walang kasiyahan sa harap ng Diyos kung walang pananampalataya. Ibig sabihin, ang ating paglapit ayon sa katiyakan ng pananampalataya. Sigurado, ibig sabihin malinis ang ating puso. Lalapit tayo ng pinatawad o humihingi ng patawad. Lalapit tayo sa Diyos na linilinis ang ating puso sa pamamagitan ng dugo ni Jesus sa pagsisisi. Kaya ang ating puso, sabi, matapat at may katiyakan ng pananampalataya. Yan ang paglapit sa Kanya araw-araw. Una, na tawag upang tayo magpapatuloy. Magpapatuloy tayo sa Kanya. Una, sa pamamagitan ng patuloy na paglapit at malapitang relasyon. Pangalawa, natawag ng Diyos upang tayo ay maging magpapatuloy na matyaga. Let us hold fast to the profession of our faith. Kailangang panghawakan nating matatag ang paghahayag ng ating pananampalataya. Hawakan daw na matatag ang paghahayag ng ating pananampalataya. Holding fast to the profession of faith. Alam nyo, sa mga Reformed churches lang ito nangyayari, na kung ang isang tao ay dalhin, ipasok na maging membro, tinanggap na isang kasama sa iglesia, nagkaroon tayo ng tinatawag na profession of faith. Sana magkaroon din tayo dyan sa inyo. Gawin talaga ganun. Profession of faith. Ibig sabihin, ipakilala mo ang inyong sarili na ikaw ay Kristiyano, ikaw ay may mga puntos na basahin, sundin. Ito ang mga bagay na nagpapatunay na ako'y Kristiyano. Pinabasa yan, ipapabasa sa iyo. At mayroon ka rin tinatawag na patutuo, testimony. Yung testimony mo, yung iyong pagpapatutuo, simula ng kumilala ka kay Kristo, na nagpapatunay sa pagkakilala ng mga tao sa iyo at pagkakilala mo sa kay Kristo na inyong Panginoon. Dalawang bagay, kilala mo si Kristo at kilala ka rin ng mga tao. Patutuo mo sa Kanya at patutuo mo sa amin at ikaw ay tinanggap. Sabi ng Biblia, iingatan daw yan ng matibay. Ako nga ay kasama ninyo. Ako ay Kristiyano, nagpatutuo sa harapan ninyo. Ito ang tawag ni Pablo paalala ni Pablo kay Timoteo sa unang Timoteo 6. At yan ang pinaalala ni Pablo na sinabi niya kay Timoteo. Ikaw, Timoteo, alalahanin mo ang pagkatawag sa inyo sa pananampalataya at naging kasama sa pagpapatuloy ni Timoteo. Ganun din sa mga taga-Hebreo, ang kanilang profession of faith ay iniingatan, na kami, na ako ay tunay ngang kasapi, tunay nga Kristiyano. Inihayag ko ang aking sarili na kumilala sa Ebanghelyo, kumilala kay Kristo sa pananampalataya, nagsisi ng aking kasalanan, at tinanggap ko itong aral, tinanggap ko ang pagiging Kristiyano. At ito ang aking patutuo. Pinakilala ko sa inyo, kinilala ninyo ako. Yun, sinabi ng Biblia, iingatan ng matatag, na walang pag-alinlangan, without wavering. Hindi tayo nag-aalinlangan. Ang mga bagay na ito, 100%, 100% inihayag ko.
ako ay kasama, ako ay Kristiyano, ako ay nagsisi, sumampalataya kay Kristo, binago ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. At ako ngayon ay maglingkod sa kanya. Tunay bang ganon ikaw? Yan ang iingatan mo, pangalawang bagay upang tayo magpapatuloy na matyaga sa pananampalataya. Yan ang versikulo 23, no? 23. Basahin natin ulit. Hayaang panghawakan nating mainam ang pagpapahayag ng ating pananampalataya ng walang pag-alinlangan, sapagkat siya na nangako ay tapat. Nangako ang Diyos na tapat. So, ibig sabihin, ito ay parang pangako natin. Nangangako tayo at ang Diyos ay nangangako rin para sa atin. Siyang tibay, katibayan ng ating pananampalataya at ang kaniyang katibayan para sa atin. Pangatlo, natawag ng Diyos para sa atin upang magpapatuloy na matyaga sa pananampalataya. Third is verse 24. Kailangan uudyukan natin ang isa't isa tungo sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Udyok. Sa English palitas, provoke. Salitang provoke ba? Kuminsan itong salitang provoke, karamihan ay negatibo. Provoking others to anger. Udyukan natin ang iba na magalit. Dito, ang salitang provoke or udyok ay ginamit para sa mabuti. Udyukan daw natin ang mga kasama sa panampalataya sa dalawang bagay na sinabi, sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Maging dahilan tayo na itulak sila, na sila'y hayain, no? Na imbitahin, na tayo'y maging dahilan na sila'y magkaroon ng pag-ibig at mabubuting gawa. Udyukan. Ibig sabihin, sa ating pakikisama, sa ating fellowship, mayroon tayong responsibilidad na ang isa't isa maudyukan, magkaroon ng lakas, na magkaroon ng pag-ibig, no? Kung mahina, kung parang lumalayo, udyukan na huwag ganyan, ganito. Huwag mong sabihin yan, ganito dapat. Sabihin, ang tao ang lumalayo, ilapit mo. Ang tao yung tumitigas, palambutin mo. Ang taong nagkasala, kailangan magsisi siya ayon sa pag-ibig, magkaroon ng pag-ibig. Kailangan kung medyo humihina, palakasin upang magkaroon ng pag-ibig sa isa't isa. Kung naririnig mo naninira sa kasama, sabihin mo, huwag ganon. Ating sawayin upang imbis magsabi ng masama, magsabi ng mabuti. Udyukan ng pag-ibig at mabubuting gawa. Tapos ang pag-ibig, gawa pa, mga gawa. Ibig sabihin, anumang mga gawa, bunga ng pag-ibig, nauudyukan tayo. Gawa ng pagbibigay, gawa ng pagtulong, gawa ng panalangin. Anong mga mabubuting gawa na mga aring gawin natin sa church ay mangyayari, gagawin natin. Uudyukan ang bawat isa. Ito ang pangatlong tagubilin upang magpapatuloy tayo na matyaga hanggang wakas sa pananampalataya. Mag-uudyukan. Udyukan mo ako ng pag-ibig at mabubuting gawa. Ganon din ang gawin mo sa akin. Ito ang sabi ng salita ng Diyos. Pangapat na tawag upang tayo magpapatuloy na matyaga sa pananampalataya. Huwag nating pabayaang iwanan ang ating pagkakatipon-tipon na magkakasama. Let us not forsake the assembling of ourselves together. Let us not forsake the assembling of ourselves together. Huwag nating pabayaan, iwanan ang pagkakatipon-tipong magkakasama. Yung ating iglesia, simbahan. Hindi daw pwedeng iwanan. Ano man ang dahilan na maaring sabihing iwanan, sabi huwag iwanan. Utos, tagubilin, huwag pabayaan. Ayon sa 10:25 sa Hebreo, ito ang sabi,
na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon-tipong magkakasama na tulad na naging pag-uugali ng ilan, kundi mga tagtagubilinan tayo sa isa't isa. Una, kagaya hindi daw tayo umayon at sumunod sa ginagawa ng ilan. May mga iba sa panahon noon nung sinulat ito na sila ay hindi na nagpatuloy. Iniwanan nila ang kanilang pagsama-sama. Nawala na ang kanilang iglesia. Huwag gayahin ang pag-iwan, pagpabaya. Ibig sabihin, ituloy. Bawat isa, mga mag-iisip ng mga paraan, baka nanghihina, palakasin, huwag iwanan. Palaging aanyayahan ng iba, palaging sabihin sa iba, palaging magpaalaala sa iba na kailangan natin na mag-aapoy sa pagpapatuloy. Huwag tayo gagaya ng iba. Pangalawa, sabi ng tagasulat ng Hebreo, magtatagubilinan tayo sa isa't isa. Matapos na sabihin nating huwag gagaya sa mga umaalis at nagpapabaya o nainiwanan ang pagsasama-sama, magtagubilinan tayo. What is that? Let us encourage one another. Magpapalakasan sa isa't isa. Kung mahina, palakasin. Kung discourage, encouraging one another. Ito ang sabi. Ito ang sinabi rin sa libro ng Hebreo, ganoon sa 3, versikulo 14. Kung tingnan mo sa 3:14, ito ang sabi ng salita ng Diyos. Sapagkat na nagiging kabahagi tayo. Ito pala 13, hindi sa 14, sa 13. Subalit tagubilinan ninyo ang isa't isa. Araw-araw ang sinabi. Habang ito ay tinatawag na ngayon, upang huwag papagmatigasin ang sinuman sa inyo sa pamamagitan ng pandaraya ng kasalanan. Isang dahilan na ang Kristiyano na nagsama-sama ay magtatagubilinan, mag-encourage one another, ay huwag daw tumigas ang iba sa kasalanan. Ang mga iba ay hindi mo alam, may hinahambing na kasalanan, may naghihirap sa mga bagay na makamundo. Kailangan makikilala natin, malalaman natin, ay nangailangan din na mag-confess ang iba, magsasabi ng kanilang struggles. At patapos yan, magkaroon tayo ng tagubilinan. Ang problema, noong ang isa ay lalayo, ang isa naman ay sana pagsabihan ng tama, magsabi rin ng masama. Di lalayo lalo ang isa naman magmamatigas. Ibig sabihin magkakasira ang samahan. Hindi dapat ganoon. Ang sabi, ipagpatuloy ang pagpapalakas sa isa't isa, magtatagubilinan, huwag iwanan na masira ang samahan. Huwag nating pabayaan ang pagkakatipon na maiwanan. Laging patuloy. Ito ang tawag sa atin, mga kapatid. Kaya nangailangan na matibay ang ating puso sa tagubilin, sa tawag na ito. Yan ang pang-apat. Let us never forsake the assembling of ourselves. Ang panghihina nagsisimula sa nag-iisa. Nag-iisa ka tapos hindi lalapit sa kapatid. Nag-iisa sa iyong damdamin, problema sa kasalanan, struggle sa buhay. Kailangang ilapit natin ang ating sarili sa kapatid. At ang kapatid naman ay ang bawat isa sa ating panalangin, sa ating pagsama-sama. Matyaga sa bawat isa. Kaya nangailangan ngayon, lalo na ngayon, meron tayong mga cellphones, nagtatawagan tayo, magte-text tayo sa bawat isa. Dami tayong text dyan, pero kung minsan malimutan na natin ang kapatid na palakasin sa pananampalataya. Yan ang pang-apat, huwag kalimutan pabayaan ang pagsama-sama.
sa iglesia. Yan naman ang ginagawa natin bawat linggo. Mayroon po tayong prayer meeting at ang ating Sabbath days worship. Panglima na tagubilin, let us not cast away our faith. Pupunta na tayo sa 35. Tatalon tayo sa 35 sa Hebreos Kapitulo 10 sa 35. Ang sabi, kaya nga huwag ninyong itakwil ang inyong pananalig. The word is cast away. Do not cast away your confidence. Huwag itakwil ang ating pananalig sa Diyos, ang ating pananampalataya sa Diyos. Pwede ba yun? Totoo kang Kristiyano, itakwil mo. Hindi naman talaga maaari na itakwil mo. Napakahalagang bagay sa buhay, ang iyong pananampalataya na ibinigay sa biyaya. Hindi maaari na itakwil. Huwag itakwil ang pananalig sa Diyos. Nagkaroon ka na nito, biyaya ito, at hinawakan mo ito, at pinapalakas ng Diyos araw-araw dahil lalapit ka sa Kanya sa pagpapatuloy. Paano mo itakwil? Ang salita, huwag itakwil ang ganoong pananalig sa Diyos. Si Pablo na nagpapatuloy sa pananampalataya ay hindi kailanman itinakwil. Ang sabi ng Hebreo, huwag itakwil sapagkat ito'y may kabayaran na malaking gantimpala. Ano ang sabi ni Pablo sa pangalawang Timoteo 4:18? Sabi niya, nakikipaglaban ako ng mabuti. Natapos ko ang takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya. At sa versikulo 8 sabi niya, mula ngayon ay nakalaan para sa akin ang isang korona ng katuwiran na ang Panginoon mismo na matuwid na hukom ang siyang magbibigay sa akin sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, ngunit pati sa lahat na nagsisipag-isip sa kaniyang pagpapakita. Nagsisiibig pala sa kaniyang pagpapakita. Sabihin, nakatuon ang ating isip. Nagsisiibig sa pag-iisip doon sa kaniyang pagpaparito, sa kaniyang pagpapakita, sa kaniyang pangalawang pagpaparito. Ang ating pag-asa na sinasabi ni Pablo sa Tito 2:13, habang tayo'y naghihintay sa isang dakilang pag-asa na katuon ang ating damdamin at hindi natin maaring itakwil itong pananalig na ito na katuon sa Kanya at pinapalakas niya. Yan ang panglima. Huwag itakwil ang ating pananalig. Let us never cast away our confidence in Him. Number 6, dito tayo sa 36. Ang 36 nagsasabi, sapagkat kailangan ninyo ang pagtitiis upang pagkatapos ninyo may sagawang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng mga pangako niya. Kailangan nating magpatuloy sa na magtitiis, matiisin. Let us continue to be patient. Pagtitiis ang tawag na pang-anim. Let us hold on to our patience. Pagtitiyaga, pagtitiis. Verse 36, upang patuloy nating matupad ang mga kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay hindi matutupad kung wala itong pagtitiis. Patuloy itong pagtitiis. Bunga ito, sabi ni Pablo sa Colosas 1:12, ng kaniyang kapangyarihan at karunungan ng pagkilala ng kanyang kalooban at pagsunod ng kanyang kalooban. Magbubunga tayo ng pagtatyaga at pagtitiis sa pagpapatuloy upang ganapin ang kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos nagaganap sa pamamagitan ng matiisin na damdamin, na ugali, na pagkatao. Huwag, kailangan natin magpatuloy na matiisin. Let us continue to be patient. Yan ang pang-anim. Ang matiising puso, matiyagang damdamin, papatuloy sa kalooban ng Diyos. Katapusan, pang-7, ang kailangan gawin upang
pakinggan itong tawag sa pagpapatuloy na matyaga sa pananampalataya. Kailangang magpatuloy tayong mamuhay sa pananampalataya. Let us continue to live by faith or in the faith. Itong pananampalataya ay nagpapatuloy. Hindi maaring mawala. Hindi maaring mapabayaan. Hindi maaring mapuputol. Itong 7 tagubili na ito ay magkakasundo, magkakasama, magpapatuloy. Sabi sa simula, patuloy tayong lumapit. Sa pangalawa, patuloy tayong humawak sa ating matatag na pagpapahayag sa ating pananampalataya. Sabi sa pangalawa, kailangan nating udyukan ang iba sa mabuting gawa at sa pag-ibig. Pang-apat, kailangan nating palakasin ang ating pagsama-sama at huwag iwanan. Pang-anim, kailangan hindi natin itakwil ang ating pananalig. Pang-anim, ito ang pagpapatuloy na matiisin. Kaya itong pang-7, magpapatuloy sa pananampalataya. Ang lahat ng yon, 7, nag-uukol tungkol sa pananampalatayang pagpapatuloy. Bakit daw? Bakit kailangang ipagpapatuloy ang pananampalatayon sa salita ng Diyos? Sabi sa 38, sapagkat ang Diyos ay hindi nalulugod sa mga umuurong. Ang hindi nagpapatuloy, siyempre umuurong. Sabi ng 36, my soul, ang aking kaluluwa hindi nalulugod sa mga umuurong. My soul has no pleasure. My soul has no pleasure in them that draws back na umuurong. Uurong, ayaw ko na. Hirap na ako. Hindi ko kaya. Huwag. Hindi yan tama. Hindi yan totoo na hindi mo kaya. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Yan ang laging naririnig kay Presidente Ramos noon. Bawat sinasabi niya, kaya natin yan. Kaya natin yan. Kakayanin yan sapagkat may biyaya ang Diyos. Sapagkat ang Biblia nagsasabi, hindi niya tayo kailanman iwanan. Hindi niya tayo kailanman pabayaan. He will never leave us nor forsake us. How can you say that I will draw back? Hindi maring uurong. Pangalawa, sabi niya, sapagkat hindi tayo kabilang sa mga nagsisiurong at patungo sa tinatawag na pagkasira. We are not of those who draws back unto perdition. Nagsisiurong papunta sa kapahamakan. Kakatakot. Yung mga nagsisiurong, yung mga tumatalikod, yung mga umaalis, saan sila pupunta? Sabi, sa pagkakasira, sa kapahamakan. Kakatakot. Gusto ba natin yan? Hindi. Wala namang taong may pagnanais, may gusto ng kapahamakan, may gusto ng kasiraan. Ang gusto natin pagkakaroon ng buhay. Kaya ang sabi, hindi tayo kagaya kasama ng mga umuurong sa patungo sa kapahamakan, kundi kabilang tayo sa kanila na nagsisisampalataya tungo sa ikakaligtas ng kaluluwa. Kabilang tayo sa sumasampalataya, ibig sabihin patuloy. Kabilang tayo sa nagtatyaga, kabilang tayo sa nagpapatuloy na matyaga sa pananampalataya. Patungo sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Yun ang tema, yun ang salita para sa atin sa bagong taon na ito. Tawag sa pagpapatuloy sa pananampalataya. Kung ikaw ay nanghihina, magpapalakas ka. Kung nanghihina ka, humarap ka sa Diyos. Humingi ng patawad at lakas. Ialay muli ang iyong sarili. Ibigay mo muli ang iyong damdamin, ang iyong pagkatao. At hihingin ang
kaniyang kapangyarihan. Kaya ulitin natin, ano ang tawag sa atin sa pagtatiyaga, pagpapatuloy na pagtiyaga sa pananampalataya sa taong ito at sa buong buhay. Kailangan nating magpatuloy na lumapit at malapit sa Diyos. Kailangan nating ingatan na matatag ang pagpapahayag o kapahayagan ng ating pananampalataya. Pangatlo, kailangan udyukan ang iba, ang bawat isa sa patungo sa pag-ibig at mabubuting gawa. Pangapat, kailangan hindi natin pabayaan ang ating pagkakatipon-tipon na magkakasama. Kailangan matuloy tayo magkakaisa. Sinabi natin sa dating mensahe, kailangan ang pagkakaisa sa Espiritu ay ipagpapatuloy at huwag mawawasak. Panglima, huwag itakwil ang ating pananalig sa Diyos. Ika-anim, kailangan magpatuloy tayong matiisin, pagtiyaga. Pangpito, kailangan nating magpatuloy na mamuhay sa pananampalataya. Ito ang salita ng Diyos, mga kapatid, para sa atin sa pagpapatuloy sa pananalig, patuloy sa pananampalataya. Hindi tayo kasama sa mga umuurong, ngunit kasama tayo sa mga patuloy na sumasampalataya patungo sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Manalangin tayo. Purihin ka, Ama naming Diyos, sa inyong salita, sa inyong kapangyarihan, sa inyong biyaya ng salita na uudyok sa amin, tumatawag sa amin upang magtatiyaga, magpapatuloy nitong buhay pananampalataya. Purihin ka sapagkat ito'y biyaya, sapagkat makakaya namin. Mayroon kang biyaya para sa aming buhay, at ang biyayang yan ay nagpapatuloy, hindi umaalis, at narito para sa amin. Ay samahan niyo kami patuloy na matatag, matiyaga sa pananampalataya sa 2022. Kahabagan niyo kami, Ama. Kahabagan niyo ang bawat isa sa amin. Ang Taif Covenant Reformed Church, ang bawat isa na ang mga tagubiling ito na aming tinanggap, pinag-aralan, ay pakinggan namin ang iyong salita nagsasabi na kami dapat mag-iingat sa aming pinakinggan at tawag para sa amin, at iingatan namin kung paano namin ito susundin, sapagkat ito ang inyong salita para sa amin upang kami magpapatuloy na matiyaga. Purihin ka, dakilang Diyos, dahil dalangin namin ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat mga kapatid. Naway ang inyong puso at damdamin ay pinatlakas at pinasigla ng salita ng Diyos. Hanggang sa sunod ng ating mensahe, ng ating pagdadala ng mga biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng mga salita. Salamat po.